Oh shit, here we go again. So, di ba, nahuli na si Pastor Kibuloy o sumurrender. So, ang tanong ngayon, sino ang mapalad ng makakatanggap na reward na tumataginting na 10 million pesos? Oh. Hindi ba naisip yun? Well, kung pagbabasihan po natin ayon sa informasyon na nasagap natin, mukhang hindi pulis po ang makakatanggap ng 10 million pesos reward from our government, Republic of the Philippines, sa patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. So, panoorin na itong video na ito, mga Kois Magayas, para maunawaan po natin kung sino ba talagang maswerteng at mapalad na makakatanggap ng 10 million pesos. Ayan. Ayon po kay Banat Bay, si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Mhm. Totoo yun. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP, ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi, pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila, okay, so ayon po kay Banat Bay na hindi daw po sumuko si Pastor Kibuloy sa mga lespo. Okay? Dahil hindi naman po talaga nahuli si Pastor Kibuloy dyan sa compound ng QOJS. So, klaro. So, ngayon, bakit sinasabi ni General Torre na magpapalitso na siya? So, ito yung sinabi ni General Torre, mga koys. Ayan, ha? So, aka na. Yeah. Ang mga details na hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at hindi Pero pa siya resto po- hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na kinunbo si So, ayan. Hindi daw siya sigurado kung sinundo. Pero ang alam niya ay mayroon daw pinalabas doon sa QGC compound na hindi pinaharang 10 sasakyan daw iyon kasi nga utos ng nakakataas na wag harangan yung sasakyan. So, ano ba talaga? Sabi ni Banat Bay, wala daw si Pastor diyan sa may QOGC. Sabi naman ni General De La Torre, may 10 sasakyan galing sa compound na pinayagang pumasok at lumabas ito ayon sa kautusan ng kanyang nakakataas. O, di ba? Oh. Ang importante, hindi tayo kasali doon sa 4 million na yon. So, ito. Sana ba yan? Ito. Oh. ang mga details na hindi ko talaga alam. Okay, so pakina lang at hindi Pero pa siya resto po- hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130 basta namataan natin ng Oh, klaro yun ha. Klaro na may convoy daw. So, ibig sabihin, di na mas basta-basta makapagpapasok dyan ng mga sasakyan o mga materyales o mga tao kung hindi dumaan sa kanyang mga kamay o sa kanyang mga pulis. So, klaruhin natin to.
1:30 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa O, ayan, klaro. May nag-utos sa kanya, siyempre nakakataas yun. O, hindi natin alam kung sino, DILG ba o ang ating Commander-in-Chief ba na si Pangulong Marcos. Basta, tinawagan siya na ipalabas yung siyam pala. Sorry ha. Sorry. For clarification, siyam pala na convoy o sasakyan na lalabas galing sa KOGC compound. So, bakit? Parang kakaiba yung kwento ni Banatbay. O, di ba? O, dito. Balikan natin yung kwento ni Banatbay, ha? Balikan natin. Para klaruhin natin to kung sino talaga makakatanggap ng 10 milyon. Basta hindi po tayo. O, sige. O, birada Banatbay. Daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yun. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP, ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang ukautusan ng korte. Kasi tandaan po natin ang mga sundalo. So, anong ibig sabihin nito, Banatbay? 50-50 po ba ang AFA at saka yung pulisya nito? At sabi kasi ni General De La Torre ay magpapalektsyon siya. Dito, pakinggan natin. Sa mga bata niya. At may banda pa. ng airport, pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay? Palitsyo na. Nag-operate for 16 days, nandito sila. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General? Klaro yun, di ba? Sagot niya daw yung pagpapalitson at saka banda parte. So, ang sabi naman ni Banatbay, sumirinder si pastor sa mga militar o AFA dahil nga nagtiwala sila doon kaysa mga kapulisyan. So, ang tanong, saan po ba mapunta yung 10 milyon na reward? Basta hindi po sa amin, ha? Hindi po sa amin. Di ba? So, ibig sabihin ito mga kois magaya sa depende kung hindi tutulong gisin yung reward na yun, ha? Pag-reward kasi mga kois mga gayas, ikaw yung makapagturo, di ba? Ikaw yung makapagturo kung saan yung bandido o yung wanted person. Siyempre, kahit hindi ikaw yung makahuli, sa'yo mapupunta yung reward money. So, in this case, mga kois, mga gayas, nag-operasyon po sila dyan, yung mga kapulisyan, especially kay General Torre. So, siya yung team leader na General dyan. Okay? Siya yung mag-take over sa lahat ng anong mangyayari dyan.
So, siguro mga boys, mga guys, for my own opinion, may parte po si General Torre at yung mga kapulisan niya sa 10 milyon na iyon. In my own opinion, ha? Pero kung pagbabasihan mo rin sa other part of my opinion, mukhang ang makakatanggap is yung militar. Kasi nga, sila yung nakakaalam kung saan talaga na malagi si Pastor Kibuloy dyan sa QOGC. Kung totoo ang sinasabi ni General Torre na may siyam na convoy na pinalabas at inutusan siyang hayaan ito palabasin. So, ang duda niya, si Pastor Kibuloy iyon. So, tama yung duda niya. Diba? Nandun talaga si Pastor Kibuloy. Pero grabe, napakahirap silang lugar na yun. Kung ano talaga si Pastor Kibuloy, naka 16 days na sila. Bakit ngayon pa lumabas? O, diba? So, ayan. Kung hindi rin mapupunta sa lahat yung 10 million na reward sa AFA o Armed Forces of the Philippines, ay hati sila. Hati sila sa kay General Torre. So, ano po yung opinion nyo dito, mga kuys, mga gayas? Paki-comment down below. Basta tayo, hindi po tayo kasali sa, hatian sa 10 milyon, ha? Wala, labas po tayo doon. So, ngayon, mga kuys, mga gayas. So, ibig sabihin nito, alam naman po natin, si Pastor Kibuloy is connection to sa mga Duterte, kasi nga, sa Davao din po yan. So, ibig sabihin nito, talagang malakas pa yung kapit ng mga militar o kay Duterte sa mga militar o kay Duterte din. O, diba? Kayo na po umintindi noon. So, malakas po pa talaga si Pangulong dating Duterte sa mga AFP o sa mga militar natin. Bakit sa kanila pa gusto sumukot si Pastor Kibuloy, no? Mga kuys, mga guys. So, yung connection talaga, mga kuys, mga gayas, no? Talaga hindi po yan mawawala. Especially po sa Mindanao, lalo na po din sa panahon ni Pangulong Duterte na siya mismo nagpataas ng mga sahod ng pulis at saka militar, mga kuys, mga gayas. Kaya kung sakaling lalala po yung bangayan, awayan ng mga Marcos at Duterte, baka po magresulta po ito sa kudita, mga kuys, mga gayas. Especially po yung mga militar o mga commander sa militar nandoon sa Mindanao. Hindi ko naman sinasabi na talagang true, talaga 100% na yung opinion ko na yun po ang mangyayari. Baka lang po. Kasi tingnan nyo ngayon sa pangyayari na ito, di ba? Mas pinili pa ni Pastor Kibuloy sa mga militar. So, ibig sabihin, talagang may general o mga general na malapit pa sa mga Duterte o kay Pastor Kibuloy, kasi alam naman po natin, number 1 supporters yan si Pastor Kibuloy sa panahon ng kampanya 2016 kay Pangulong Duterte, mga kuys, mga gayas, no? Kaya hindi po malabong mangyayari na magkakaroon ng kudita o people's power kung sakali talagang hindi maayos yung bangayan ng dalawang family, Marcos at Duterte, mga kuys, mga gayas. So, ayun lang po yung opinion natin. For me, 50-50 siguro yan, kasi hindi po papayag talaga na walang sharing yung mga kapulisyan dyan. Yung ganda pang ang tawa ni General Torre, magpapalitson at magpapabanda daw siya. Kasi hindi sila papayag, kasi biruin mo 16 days po sila dyan. Yung AFA, ayun. Baka papayag silang na 50-50 yung hatian. Yun lang po yung opinion natin. Dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.